Samis! Meron na naman tayong gala. Yay! We finally made it. We won for the third time. Welcome to Taiwan! Meron pa kasi namin. Dito na tayo. Tapos namin na. Ang ganda. Doc, kami here. What's up, Samis? It's me again and I'm back for another travel series. And yes, andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Today is October 7, 2025. Meron na naman tayong gala. So excited guys kasi finally, babalik na tayo ng Taiwan to explore again. Sa vlog na to guys, papakita ko sa inyo ang aming airport process. Check-in muna tayo. Magbabag drop. What's up, Samis? So today, andito na kami sa NAIA Terminal 3 and time check, 6:12 p.m. Yung flight namin is around 10:30 p.m. And ngayon, pumipila na kami for bag drop. Alam niyo sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo ang aming airport process from Manila. Tapos yung check-in, immigration, and arrival sa Taiwan. Kaya naman, if you're traveling to Taiwan soon, magbabakasyon, well, this is it. Ito yung airport guide nyo from Manila going to Taiwan International Airport. For check-in, guys, first is magbayad talaga kayo ng Philippine Travel Tax, 1,620 pesos. For Cebu Pacific, pwede ka nang magbayad in advance, which is napaka-convenient para iwas pila na sa counter ng travel tax. Also, before mag-check-in, don't forget to fill out e-travel na din kasi hahanapin talaga yan sa check-in counter. Even in immigration, importante talaga ang e-travel. So far, smooth naman dito guys, hindi congested. Ngayon pa lang paparating yung ibang pasahero, so buti na lang andito na kami para makapag-relax tayo inside. Wala naman po. Nakapag-check-in na kami guys and meron na kaming boarding pass and nakapag-bag drop na kami. So ngayon, time na to go to immigration pero antayin muna natin si Ivan kasi nag-toilet siya. If you're wondering kung ano ba yung kailangan na requirements ipupunta ng immigration guys, ito yung mga basic na documents na dapat yung paghandaan. And i-ready nyo na din kung ano yung source of income nyo, if you're a businessman, government employee, self-employed, or private employee, iba't iba tayo ng requirements. But on our case, since business guys, nagdala na ako ng business permit and DTI permit na nakasave na sa phone ko. Talaga guys, don't forget e-travel before kayo pipila sa immigration. Pupunta na kami ng immigration, 6:23 p.m. Balitaan ko kayo kung ilang minutes yung aming process sa immigration and security screening. Let's go! Immigration. Wow, amazing! Finally official! We are going to Taiwan. Andito na kami ngayon sa boarding gate. Alam nyo guys, 15 minutes lang yung inabot guys. 6:40 p.m. na. 15 minutes lang lahat from immigration and security screening. And mind nyo, madami yung tao ngayon sa NAIA. Sobrang bilis. Sobrang busy ngayon sa NAIA guys. Madaming pasahero. Pero in fairness naman sa immigration, sobrang bilis. Lahat-lahat. Ang daming open na check-in. Even in security screening guys. Sobrang bilis talaga. Muna kami ng pagtatambayan tapos pag-usapan natin yung immigration kanina. Thank you. City. Ano? Naka-live pala ako ngayon guys. Premiere ko ng Universal Studio Beijing. Imagine, anong date na October 7. Tapos etong vlog na to guys, shoot ng September 17 or 18. Ang bagal kong mag-upload guys kasi ako lang kasi yung editor lang din ng vlog ko. Aside from that, nag-duty pa ako sa clinic. Kaya laban, panoorin yung mga vlogs ko guys. Please! Ayan, medyo kumakalmal na yung airport. Time check, 8:19 p.m. Ayan na guys. Nahiya akong mag-vlog. So guys,
kanina sa immigration, yung hinanap lang naman ay boarding pass at passport. And then, tinanong lang kung government affiliated. Sobrang bilis ko kanina sa immigration. Pero syempre, mas better pa din na prepared tayo pag haharap ng immigration. So, dalhin niyo talaga yung mga possible documents na hanapin ng immigration officer sa inyo. Ngayon, ano ba yung requirements if pupuntaan ang Taiwan? Simple lang guys, kailangan mo lang ng Taiwan arrival card, which is pwede nyo siyang ma-fill out in advance. Actually, ngayon pa lang ako mag-fill out guys, and ito yung itsura niya. Libre lang ito, and pwede nyo itong i-fill out anytime. Basta before ng arrival nyo sa Taiwan, meron na kayong digital arrival card ng Taiwan. Ito yung website, lalagay ko na lang din sa description box yung link ng website, and also kailangan ng i-upload yung passport nyo and mga details kung saan kayo magstay and kailan yung travel date nyo to Taiwan. Sobrang bilis na lang guys, and ngayon mag-fill out pa ako guys, hindi ko pa pala tapos i-upload yung passport. And yeah, balikan ko kayo later kung boarding na namin. Birthday niya guys, kaya kami magta-Taiwan. Doon siya magbi-birthday. Kala ko malamig sa Taiwan guys, pero upon checking, medyo mainit-init pa talaga doon. 34 degrees. Ayan. So, siguro mga November na lalamig sa Taiwan. And to give you idea, guys, twice na ako nakapunta ng Taiwan. Yes, twice ba? Oo, twice. Twice. And then, pang third time natin ngayon. And last kong punta, 2023 pa. Meron na ako nagawang vlog. Ito yung vlog ko, guys. You can check that one. Lalagay ko din yung link sa baba para may idea din kayo sa mga napuntahan ko during my trip sa Taiwan last 2023. Super excited ako guys kasi ang daming bago ngayon sa Taiwan. Ang daming mga lugar na gusto ko talagang puntahan at i-explore at ipakita sa inyo. Kaya naman guys, kung gusto niyo ng mga new places and new adventure in Taiwan, make sure talaga na panoorin nyo ang ating Taiwan travel series. See you later guys pag boarding na natin. Bye! Malapit na kami mag-boarding guys. Time check, 9:50 p.m. And, yeah, inaantok na ako. Yung arrival pala namin doon sa Taipei, mga around almost 1 a.m. na talaga. So, kung same tayo ng flight, kung seat sale lang yung ticket nyo, guys, for sure, ganito din yung flight nyo. So, eto, magiging arrival guide nyo din kung midnight kayo darating sa Taiwan. And guys, alam nyo, yung ticket pala namin na na-book is around 6,536 lang. 2 packs na yan guys. So, tag 3K lang kami, di ba? And yeah, eto na nga, gabi yung arrival. Pero hindi naman yan problem guys. Kasi di ba, cowboy tayo, kayang-kaya natin to. Ayun, papakita ko din sa inyo guys kung ano yung pwede nyong gawin upon arrival sa Taiwan pag late night na or midnight na. Also, nakakasad kasi wala na palang Lucky Land. Last niya ay September 30. Hindi kami umabot guys kasi October 8 na yung landing namin sa Taiwan. Kaya wala tayong chance manalo ng 5,000 NTD. Sayang din yun. Eto guys, lipat pala tayo ng ibang gate. From gate 105 going to gate 112. Boarding na namin! Check, 10:28 na guys, and boarding na namin. 10:40 pala yung flight namin guys. So, tara! Yay! Finally boarded guys. Time check guys. 10:40 p.m. na, and we are finally boarded here. Ayan. Exit tayo. Sobrang happy ko na group 1 kami. Tsaka A ako. Exit pala kami. Ayan. So, okay na din, guys. Ang importante, dito na tayo. And from here sa Manila, going to Taipei, mga almost 2 hours lang din naman yung biyahe. Nantok na talaga ako, guys. So, magpapahinga tayo. Tapos, pagdating doon, bardagulan na naman sa Taiwan International Airport. Kaya, let's go. Airport here in Taipei, Taiwan.
The local time right now is 1 o'clock in the morning in Manila, Philippines, and time. Happy birthday! We finally made it here in Taiwan! Happy birthday! Asa na yung birthday boy? Yan, welcome guys. So, time check, 1 a.m. na. Sakto yung time ng lapag ng Cebu Pacific. And ngayon, pupunta na tayo ng immigration. And by the way guys, don't forget to fill out Taiwan Digital Arrival Card. Kasi yan yung kailangan nila dito upon arrival. Nag-fill out na kami before our flight. So, sobrang dali naman. And again, ilalagay ko yung link sa baba. Yan guys, sinusundan lang namin yung signage ng arrivals. Kasi basically doon din yung immigration. Ayan. So, it's good to be back here in Taiwan for the third time around. Finally, ma-explore na naman natin ang napakagandang Taiwan. We finally made it guys. It's official. Andito na tayo sa Taiwan. Welcome back again. Time check guys ha. Time check is 1:48 a.m. And ang nangyari, mas matagal pa yung baggage claim compared sa immigration and customs. But overall, good pa din kasi mabilis na yan. Ayan, so sarado na yung train. And ayan pala yung Bank of Taiwan. And guys, welcome to the arrival hall of the Yuan International Airport. Ayan. Close pa yung train station. Pero if gusto niyo magstay dito guys, hanggang mag-open yung train. Meron naman ditong mga ganyan lounge na pwede niyong pagstayhan and pwede kayo matulog guys. Ikutin muna natin saglit para maipakita ko sa inyo kung anong meron dito. Ayan. So dyan kami lumabas. Ito yung mga arrival schedule. And let's go. So dito na side, papunta sa may right, yung mga SIM cards. Tapos dito naman papunta dito guys, yung mga transportation. Check natin dito guys, kung open pa ba, yung telecommunication. Yung telecommunication service guys, cash only. Chua. Ayan, yan na yun. Sarado pa pala guys, yung telecommunication. Bank of Taiwan, open naman. Bank of Taiwan na ATM machines, open naman. Ayan. Ito na siya guys, arrival hall nila. Bus to City. Oh, meron ding daan dito. Bus to City, convenience store, departure hall. Ayan. Welcome to Taiwan! So yung process naman kanina sa immigration, hindi ko na naipakita since bawal mag-video doon. Pero pagkalapag namin, sinundan lang namin yung signage going to arrival. And then pagkadating sa arrival, guys, merong health quarantine. Ayun, bawal lang mag-video. And then after health quarantine, chinecheck naman yung mga bags kung meron bang mga dalang meats. Kasi bawal na bawal yun guys. Basta may mga pagkain na may meats, wag na kayong magdala guys kasi may fine dyan. And after nyan, immigration na. So sa immigration, arrival card, importante talaga na meron kayo. And passport. Tapos, ayun, sa baggage claim na. Pagkakuha nyo ng baggage claim, dadaan kayo ng customs. If wala naman kayong i-declare, doon kayo dumaan sa nothing to declare or sa green na lane. And after nyan guys, we are here finally sa arrival hall nila. It took us around mga 45 minutes to complete all the process sa loob. So kung may mga sundo kayo dyan, ayan, alam na nila kung ano yung mga process and ilang minutes yung tatagalan mo sa loob, guys. For smooth naman yung naging process namin, mas natagalan kami sa baggage claim. Ayun. We are here sa arrival hall. May mga agenda tayo like SIM card and then money. So, for the internet connection, guys, napansin nyo kanina, close yung telecommunication service hanggang 10 p.m. lang sila. 10 p.m. lang sila. And actually, that's one of my problem nung second travel ko dito. Like, hanggang 10 p.m. lang sila. So, ang ginawa ko ay bumili na lang ako ng SIM card sa may Ximending. Medyo may kamahalan, pero wala na kaming choice. So, ayun. So, ngayon, yung ginawa namin, guys, nag-book na kami ng eSIM from Klook. And na-activate na namin. Sa loob pa lang ng immigration, pumipila kami, na-activate namin yung aming eSIM.
So, yung nabayaran namin is 547 pesos. Good for 7 days na unlimited data na yan. Pwedeng hotspot. Pero, hindi ko i-recommend na i-hotspot nyo kasi yung eSIM na yon ay hanggang 15 gig yung data niya daily. Pag lumagpas ka, hihina yung connection. Tapos tomorrow na naman, kinabukasan, magre-reset na naman yung 15 gig mo. So, basically, hindi talaga siya unli. Pero, ayun, 15 gig din naman daily. So, pwede na. So, inactivate lang namin siya pagkalapag namin dito. Kasi pag nag-activate kami sa Pilipinas pa lang, ayun, aano na yung araw. Tatakbo na yung araw. So, ginawa namin is upon arrival na lang. But, sa mga ibang travels naman, usual talaga ginagawa namin 2 hours before our arrival, nag-a-activate na kami. Para nasa plane pa lang kami, ay pwede na namin magamit yung internet connection. For example guys, na hindi okay or hindi compatible yung phone nyo with the eSIM, ang gawin nyo ay bumili kayo ng SIM card sa Orange app. Ito yung recommended ko guys. Nagamit ko na ito nung nag-Hong Kong and Macau kami and also nung nag-Japan kami. Ang kinagandahan ng SIM na to guys is reloadable siya and pwede mo siyang magamit sa country na pupuntahan mo. For example, Hong Kong and Macau, or halimbawa, may travel ka na naman sa Japan, pwede mo siyang paloadan ng Japan data din. Lagay ko na lang yung link sa baba para just in case gusto nyo mag-book, pwede nyo siyang i-book guys. Para may magamit na kayo internet connection upon arrival. Internet na tayo, ngayon pera naman guys. Dito tayo sa Bank of Taiwan, mag-withdraw ng pera. Bank of Taiwan, ayan. For this travel, GoTime yung gagamitan natin. English, tapos ano to, international card. Antayin lang natin. So, PIN na guys. Input nyo yung PIN. Withdrawal. Savings account. Kano ba yung i-withdraw natin guys? 1,000 yung withdraw ko guys. And papakita ko sa inyo kung magkano yung nabawas sa GoTime ko. I think yung 5,000 is more or less 10,000 pesos din. So guys, yung nabawa sa aking GoTime card, 9,652 pesos. So now we already have the data, internet connection, meron na din tayong pera. Ngayon, magko-commute tayo going to the city. So kung late night yung arrival nyo dito sa Taiyuan International Airport, ano ba yung pwedeng gawin? Well, watch this video. Guys, dami nagwi-withdraw dito banda, Bank of Taiwan, pero dun banda, walang gaanong tao. So, doon kayo mag-withdraw sa my right side. So, for example, guys, if magbabus kayo, I think every 18 minutes yung departure ng bus. So, 2:18 AM yung next na bus schedule. Hahabulin natin yon. Ayan. So, eto, makita nyo na yung 7-Eleven. Papa-reload tayo dito ng ng T-Money. Easy card pala. Kung dito kayo bibili guys, eto yung mga available nila dito na Easy card. Daming mga cute na design. Meron pa kasi kaming Easy card. So, ito na lang yung gagamitin namin. This one ay last 2023 pa namin ito nagamit. So, let's check kung pwede pa ba siyang paloadan or bibili pa ba kami dito ng Easy card. Ayun, sabi niya hindi daw doon yung paloadan, dito daw banda. So, hanapin na lang natin, guys. Let's figure it out. Haba ng pila. Step. So, we are done reloading our Easy card. Ang haba ng pila. Decided to buy a ticket, guys. Buy ticket. English, English yan. Home sa ta. English. Tapos, to Taipei. 2 tickets. Forward. Easy card. 66. Sobrang dami guys na pumipila. And yung bus departure, tag-isa lang. And every 20 minutes, I think, yung departure ng bus. So, halimbawa, ngayon, hindi kami makakasakay nito. Next bus departure na naman.
So, time check guys ha, it's 2:23 a.m. So, umalis na yung 2:21. Ito yung mga next schedule. 18 minutes, tapos 33 minutes from now. Pag halimbawa, sumakay kayo na to, tapos yung yung hotel nyo located in Ximending, gawin nyo ay mag-taxi na kayo from Taipei Main Station going to Ximending or saan mang hotel nyo sa Taiwan. So kami guys, may Taipei Main Station lang kami, which is from the bus terminal 250 meters away na lang. So napaka-convenient ng hotel namin for this travel. Mas all dito sa Pikas. Taipei Bus Station. Paglabas nyo ng Taipei Bus Station, guys, madami ng taxi nakapila dito. Yan. So from here, around 250 meters na lang nalakad at makakarating na tayo sa ating hotel. Yan, lakarin na lang natin, guys. For example, if Ximending pa yung hotel nyo, well, sakay na lang kayo ng taxi. And lalagay ko na lang yung estimated na fare, guys. Pero kami, dito lang kami banda nakastay. So, eto, lalakad na lang kami. Nakikita ko na yung palatandaan ko, 7-Eleven. Oh, that's our hotel, Meander, 1948. Yan yung hotel natin, guys. So, nasa may Taipei Main Station at banda. Actually, mas malapit yung train station dito. Pero yung binabaan namin ay Taipei Bus Station kasi. So, naglakad pa kami ng mga 250 meters or 5 minutes, guys. And alam nyo, hindi sila 24 hours check-in service. Pero, pag halimbawa lagpas na, kasi hanggang 10 p.m. lang yung palang check-in, ay nag-inform na ako, guys. So, eto, magsa-self check-in kami dito sa Meander 1948. Gusto ko kasi eto lang yung 7-Eleven, guys. So, ayan. Ano ni? Tara. Change of plan. Ano muna kami dito, guys. Bibili muna kami ng food. Kita nyo yun kanina, guys. Ganun lang kadali na mag-self-check-in sa kanila. So, nagbigay na sila ng instruction kung paano mag-self-check-in, kung ano yung password ng main door. And then, nilagay na nila eto, key cards namin. So, tomorrow, tatapusin namin yung check-in process. But, ang mahalaga, now na 3 a.m. pa, makapagpahinga na kami. Bili tayo ng food. Ayan. Palit ko itong is na muna, guys. Ito na lang. Oo. Yes. Let's go. Oh, breakfast. Row 2. Ooh, this is our room. Wow, ang ganda ng room namin, guys. Papakita ko sa inyo kasi ang ganda talaga niya. Bagong-bago yung room naman dito. And mabango. And maliwalas. High ceiling pa. So, ayan. Papakita ko sa inyo, guys. Room tour. Welcome to our room here in Taiwan. This is Meander 1948. And tingnan nyo, guys. Ang laki ng window. And yung ceiling talaga, guys, maganda. High ceiling. This is our bed. Good for 2. Napaka-soft. Yan. Ganda. Gustong-gusto ko yung may view kami, guys. Nasa second floor kami. And ito yung view ng room namin. Yan nyo naman kung gaano kalawak, guys.
Ayan, so we book a superior room dito sa Meander 1948. Dito naman, my work desk. Ayan, work desk. Kompleto guys, yung amenities dito. Meron kaming mini ref. And ayan, blower, sleeper, tsaka mirror. May space for our luggage. Ayan. Let's check the toilet. Ayan. Yan na yung bowl. Napakalinis. Meron ding towels. So, what I really love, guys, separate yung shower area, guys. And dito. Ayan. Feel nyo talaga bagong-bago yung hotel. Napakaganda. Amazing. And welcome to Meander 1948. Located lang ito guys, malapit sa Taipei Main Station. You can see napaka-spacious, napaka-cozy and stylish ng room na nabook namin. And I book a superior room na sobrang ganda talaga as in. And what I really love guys, kaya ako na-decide na i-book ang room na ito kasi grabe, napakalapit niya sa main transportation hub like Taipei Main Station and Taipei Bus Station. Kanina nakita nyo kung gaano kadami yung mga shops and malls around the area. Also, yung 7-Eleven, katabi lang ng hotel. So, mamaya i-explore natin ang area nito para may pakita ko din sa inyo, guys. And, nabook ko ito mismo sa kanilang website. You can check their website, guys. Sobrang dami nilang rooms na available. And sa room na nabook ko, guys, it's just around 3,900 pesos with free breakfast. Sali na yung breakfast sa room na nabook ko. Ayan, i-avail natin siya mamaya, guys. Matutulog muna kami. Pero all I can say, sobrang sulit ng nabukong room dito sa Meander 1948. And para mas cheaper yung price, you can also check din sa kanilang website, guys. So guys, meron akong code for this one para may exclusive discount din kayo. Ito yung code ko and ilalagay ko din sa baba yung link ng kanilang website. So time check, 4 AM na. 4:14 AM. And see you later guys. Matutulog muna kami, magpapahinga and later gagala tayo after namin magpahinga. Full pack talaga yung vlog natin for this episode guys. Kaya naman, if nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and follow. And yes, samahan nyo kami sa aming 8 days na travel dito sa Taiwan. Doc Sammy here guys and see you later. Bye!